Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumunod na katanungan na may kinalaman sa mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam, at ito ay isang kontrobersyal na usapin muli na tinugon ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Ang katanungan, hal yajuzu istikdamul aidil amila min gairil muslimin? Pinahintulutan ba ang pagpapapunta ng mga katulong o kasambahay na mga hindi Muslim patungo sa mga bansang Muslim? Na ang tanong na ito, bagaman general ang maaring pag-unawa dito, pero titingnan natin ito sa konteksto ng nagtanong. Ang nagtatanong ay nasa gitnang silangan, in particular sa Saudi Arabia. At ito ang itinatanong niya, pwede bang kumuha ng katulong na hindi Muslim at dadalhin ito sa kanilang bansa? At tumugon si Sheikh rahimahullah, sinabi niya, la rayba anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajil musyrikina min jaziratil Arab. Na walang duda na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos sa pagpapaalis ng mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tangway ng Arabia. Nang tinutukoy dito na tangway ng Arabia, ang buong tangway ng Arabia, kasama rito ang Saudi Arabia at iba pang mga Gulf countries at mga bansang napapaloob dito. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kharijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil Arab hatta la ada illa muslima. Natiyak na paaalisin niya raw ang mga Hudyo at mga Kristiyano mula sa tangway ng Arabia hanggang sa walang matitira rito, wala siyang ititira rito liban na lamang sa mga Muslim. Fal ahadithu tadullu ala anna hudan nabi sallallahu alaihi wasallam. At marami pang mga hadith ang tumutukoy sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tabka jaziratul Arab laysa fiha illa Muslim lima fi wujudin nasara wa gairihim min al-kuffar fil jazirati min al-khatar. Nang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumukoy na hindi marapat na manatili sa tangway ng Arabia ang sino man liban pa sa mga Muslim dahil sa panganib na dala ng mga Kristiyano at iba pang mga hindi mananampalataya dito sa Jaziratul Arab. At bago natin ipagpatuloy ang pagtalakay dito, tingnan muna natin ang konteksto ng hadith na ito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi niya na palalayasin niya ang lahat ng mga Hudyo at mga Kristiyano, na ang tinukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi magiging permanenteng residente ang mga Hudyo at mga Kristiyano sa tangway ng Arabia. Ito ang malinaw na kahulugan nito ayon sa paliwanag ng mga scholar. Hindi sila maaring maging permanenteng residente sa tangway ng Arabia, at lalong-lalo na sa mga haram, sa haramain, sa Makkah at Madina, ay bawal sila kahit pumasok man lamang doon o dumaan ang mga hindi Muslim na manatili sa Makkah o sa Madina. Kaya nga noong 1979, noong nagkaroon ng kaso ng pang-hostage sa Masjidul Haram, mayroong mga hindi Muslim na mga counter-terrorist ang tumungo doon upang maging mga advisors para matalo ang teroristang grupo na sumakop sa Masjidul Haram, at napabalita rito yung mga miyembro ng GIGN ng France ay dumating doon, at para makapasok sila sa Makkah, sila ay nag-Muslim nominally. Na pag sinabing nominal, ibig sabihin for formality na sila ay nag-Muslim. At ang bagay nito ay inshallah ay hindi naman malaking bagay, dahil ang pagmumuslim, kahit sino ay maaring magpahayag ng kanyang pagiging Muslim o kaya ay magsyahada, na maaring ang mag-Muslim ang sino man at hindi natin sila maaring pigilan. At anumang gagawin nila pagkatapos nito ay maaring
wala nang pananagutan ng mga Muslim, lalong-lalo na kung hindi nila ilalagay ang kanilang mga sarili sa pananagutan ng mga Muslim. Si Abu Lu'lu'ah al-Majusi, kung inyong may tatanong, ay paano siyang nakapasok sa Madina gayong siya ay hindi Muslim? Si Abu Lu'lu'ah ayon sa naiulat ay nag-Muslim. Siya ay nagpakilala sa mga Muslim na siya ay nag-Muslim at pinaslang niya si Omar bin al-Khattab radhiyallahu anhu habang sila ay nagsasala ng Fajr, at si Abu Lu'lu'ah ay kasama ng jamaa na ito na nagsasala ng Fajr. Kaya siya ay nakapasok dito. At nalalaman natin sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng mga hamon na kinaharap ng mga Muslim tungkol sa bilin na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kabilang na rito ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon na nagkakaroon na ng concert ng mga hindi Muslim sa Saudi Arabia at iba't iba pang mga pagkalat ng mga munkar sa bansang ito at sa iba pang mga bansa na nasa loob ng tangway ng Arabia. Ito ay nangyayari dahil sinuway nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa meron pang ang ibang mga nagbibigay ng interpretasyon sa hadith na ito na ang Jaziratul Arab, ang tinutukoy lang daw dito ay ang Makkah at Madina at hindi na ang iba pang mga bahagi ng tangway ng Arabia. Kaya malinaw sa hadith na ito, babalikan natin ang konteksto nito. Ang tinukoy dito ay ang pagbabawal sa mga hindi Muslim na maging mga permanenteng residente ng buong tangway ng Arabia, at bawal silang papasok sa Makkah at Madina na mga banal na mga lugar para sa mga Muslim. At dito, dinugtong ni Sheikh rahimahullah, wahadihil jazira minha bada al-Islam. At sa tangway na ito ng Arabia, dito nagsimula ang Islam, wantashara fi arja'il alam. At ito ay kumalat sa buong mundo mula rito, mula sa tangway ng Arabia. Wa ilayha yaud kama thabata fi sahih min anna al-iman ya'ruzu ila al-madinati kama ta'ruzu al-hayya ila jahriha. Na dito sa sinabi ni Sheikh rahimahullah na mula nga sa Jaziratul Arab lumaganap ang Islam hanggang sa kumalat ito sa buong mundo at magbabalik ito sa Madina tulad ng napagtibay sa hadith na sahih na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pananampalataya ay magbabalik sa Madina tulad ng pagbabalik ng ahas sa kanyang lungga. Wa idha kana dhalika fi istikdami ghairil muslimin ila hadhihi al-jazira fihi khatar adim. Na tinukoy nga ni Sheikh rahimahullah na ang pagkuha ng mga katulong ng mga hindi Muslim patungo sa Jaziratul Arab ay may kaakibat na malaking panganib. Walau lam yakun min khatirihi wa madarratihi illa annal mustaqdam lahum ya'lifuhum wa yarkun ilayhim wa rubbama yaka fi kalbihi mahabbatun lahum wa tawaddudu ilayhim. Na dito sinabi ni Sheikh rahimahullah na maaring mangyari na ang kumuha sa mga katulong na ito ay kikiling sa mga hindi Muslim na ito at sila ay maaring maapektuhan sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagmamahal at pagkahumaling sa mga hindi Muslim na ito. Waqad qala Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Na wala ka matatagpuan na sino man na nananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kabilang buhay na nagmamahal sa sino mang sumusuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kanyang sugo, walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum ulaika kutiba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Kahit pa sila ay kanilang mga ama o kanilang mga magulang, kanilang mga anak at kanilang mga kapatid o malalapit na kamag-anak, sila ang mga mananampalataya ay itinala na ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang mga puso ang pananampalataya at tinulungan sila sa pamagitan ni Anghel Jibril alayhis salam. Wa bima yashtabihu alayhi al-haqqu bil batil fayadunnu annahum ukhuwatan lana wa yutlaqu alayhim ikhwa.
At maaaring mangyari na malilito ang Muslim na aakalain niya na ang mga tao na ito, mga hindi Muslim na ito, ay kanilang mga kapatid at tatawagin nila ang mga ito na kapatid o kapatiran. وَيَدَّعِي بِمَا يُوحَى بِهِ الشَّيْطَانُ أَنَّهُمْ إِخْوَةٌ لَنَا فِي الْإِنسَانِيَّةِ وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ. At maaring papasok sa kanila ang bulong ni Satanas na sila ay mga kapatid sa sangkatauhan at ang bagay na ito ay mali. Nang tinukoy dito ni Sheikh rahimahullah na maaring kukumbinsihin sila ni Satanas na ang kapatiran na ito na kapatiran sa sangkatauhan ay magiging dahilan upang sila ay maging kapatid din natin sa pananampalataya. فَإِنَّ الْأُخُوَّةُ الْإِيمَانِيَّةَ هِيَ الْأُخُوَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَمَعَ اخْتِلَافُ الدِّينِ لَا أُخُوَّةَ. Na ang kapatiran sa pananampalataya ang siyang tunay na kapatiran at ito ay matutukoy sa pagkakaiba ng relihiyon at hindi sa pagiging magkapatid sa ama. Na dito nga tinukoy ni Sheikh rahimahullah na ang kapatiran sa pananampalataya ay hindi iiral kung hindi sa kapatiran ng pananampalataya o relihiyon at hindi sa pagiging magkapatid lamang kung hindi naman sila pareho ng relihiyon. At gayon din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala nang sinabi ni Propeta Noah alayhi salam, Rabbi inna bani min ahli, aking Panginoon, ang aking anak ay kabilang sa aking pamilya, wa inna wa'dakal haq, at tunay na ang iyong pangako ay totoo, wa anta ahkamul hakimin, at ikaw ang pinakamainam sa mga tagapaghatol. Pero sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, innahu laysa min ahlik, tunay na siya ay hindi kabilang sa iyong pamilya. Waqad kata'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sila bainal mu'minina wal kafirina hatta fil mirathi ba'dal maut. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinutol niya ang ugnayan sa pagitan ng mga Muslim at mga hindi nanampalataya kahit sa pagpapamana pagkatapos ng kamatayan. Sinabi niya, la yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim, na hindi raw magmamana o magpapamana ang Muslim sa hindi Muslim at ganoon din ang hindi Muslim sa Muslim. Wa idha kana al-amru hakadha فإن الاحتكاك بغير المسلمين واستقدامهم ومشاركتهم في الأعمال وفي الأكل والشرب والذهاب والمجيء كل هذا ربما يميت الغيرة في قلوب المسلمين. At dahil nga dito sa labis na ugnayan sa mga hindi Muslim sa pamagitan ng pagpapapunta sa kanila sa mga bansang Muslim at masyadong pagiging malapit sa kanila at pakikipag-ugnayan sa kanila, pakikipagtulungan sa mga gawain, at maaring makakasalo pa natin sila sa pagkain at pag-inom at pag-alis at pagbalik, pagdating. Lahat ng ito ay maaring papatay sa pagmamalasakit ng Muslim sa kanyang puso. Pagmamalasakit ng Muslim sa kanyang relihiyon na nasa kanyang puso. Hanggang sa siya ay kumiling doon sa mga tao na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanila, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. O mga nanampalataya, huwag ninyo kukunin ang aking mga kalaban at inyong mga kalaban bilang mga kakampi o kaibigan. Tulkuna ilayhim bil mawadda, na kayo ay babaling sa kanila ng may pagmamahal. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, samantalang sila ay nagtakwil sa anumang katotohanan na dumating sa inyo. Na dito, alhamdulillah, sa pagbubuod ng sinabi na ito ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ang pagbabawal sa mga hindi Muslim ay ang pagbabawal na sila ay magiging mga residente na permanente sa tangway ng Arabia. Ngayon maaring sila ay pahintulutan na tutungo rito para magtrabaho ng panandalian kung kailangan ng kanilang mga serbisyo. Subalit sa panahon nga natin na ito, maraming mga hindi Muslim ang nagtatagal sa mga bansa ng mga Muslim at sila ay nailalagay sa mga posisyong maimpluwensya, halimbawa sa pagiging manager ng mga kumpanya, na dahil dito ay inaapi nila ang mga manggagawa nilang Muslim. Hindi sila pinapayagan mag-aral, hindi sila pinapayagan magsala, hindi sila pinapayagan mag-hajj o mag-umrah. Ito ay napakasama
at isang pagsuway sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At talamak din na nangyayari sa mga bansang Muslim sa gitnang silangan sa tangway ng Arabia na sila ay nagpapapunta roon ng mga hindi Muslim na mga katulong na babae na ang kababaihan ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi maaring lilisan mula sa kanilang tahanan nang hihigit pa sa 3 gabi. Pero ang mga babaeng ito ay nananatili sa isang bansa na malayo sa kanilang pamilya na nagiging tukso sa iba at natutukso sa iba. Kaya nababalitaan natin ang maraming kaso ng pakikiapid at pangangalunya dala ng mga manggagawa na ito sa gitnang silangan na maaring sila ay mga kasambahay, mga katulong at iba't iba pang mga propesyon na naroroon doon sa gitnang silangan. At hindi lamang ito sa kababaihan ng mga hindi Muslim na dumarating sa mga bansang Muslim sa tangway ng Arabia. Kahit ang kalalakihan na dumarating doon ay nagdadala rin ng kanilang mga bisyo, paggawa ng alak, pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at iba't iba pang mga kalaswaan na dinadala nila dahil ito ang kanilang nakagisnan sa kanilang mga lugar na pinanggalingan. Kaya nga tinukoy ni Sheikh rahimahullah na ang bagay na ito, subhanallah, ay magdudulot ng panganib sa mga Muslim sa mga bansang ito kung ipipilit natin na susuwayin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkuha ng mga manggagawang hindi Muslim. Oo, maaari silang papuntahin doon kung kailangan ng kanilang mga serbisyo, pero dapat hindi ito lalabag sa iba pang mga pagsasabatas sa Islam. At ngayon ay tunay na nakakalungkot nga na maraming mga pagsubok ang nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa bansa ng Saudi Arabia, ang bansa ng Makkah at Madina, na makikita natin na marami ng paglaganap dito ng munkar, ang pagkakaroon ng concert at susunod na rito ang iba't iba pang mga pagsuway na makikita natin gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring sila ay nagkukulang sa gabay, kaya dapat tayo na magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na nananatili tayo sa gabay at nawa ang gabay na ito ay dumating din sa bansang ito, lalong-lalo na sila ay manatili sa tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala unang-una at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang maging malayo sila sa anumang uri ng kalaswaan o anumang uri ng pagkaligaw sa kanilang relihiyon. Na makikita natin bagaman ang bagay na ito ay lumalaganap na unti-unti, marami pa ring tao sa bansang yaon, alhamdulillah, ang nananatili sa matuwid, at ang ating mga scholar ay gumagawa ng lahat ng marapat na gawin upang may utos ang kabutihan at may pagbawal ang kasamaan. Huwag nating isipin na kapag lumaganap sa Saudi Arabia ang kamangmangan ay walang ginagawa rito ang mga scholar. Meron silang mga ginagawa. Maaring ito ay hindi natin nauunawaan o hindi naarok ng ating mga kaalaman, subalit nakatitiyak ako na ang mga scholar doon ay gumagawa ng kanilang mga dapat na ginagawa ng mga uri ng pagpapayo sa kanilang mga pinuno, nang sa gayon ay manatili sila sa matuwid na landas. At kung ang mga pinuno na ito ay hindi susunod sa mga scholar, tunay na ang pananagutan dito ay wala na sa mga scholar, bagkus ay nasa mga pinuno at sa mga tao na pipili na suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bagay na ito ay nakakalungkot, pero alalahanin natin na habang lumilipas ang panahon ay palapit ng palapit ang araw ng paghukom, at maaring ang mga tao ay haharap sa mas matinding mga fitna o mga pagsubok sa relihiyon, lalong-lalo na ang mga bansang Muslim. Kaya mahalaga para sa atin na pag-aaralan natin ang ating relihiyon sa pamagitan ng pagtalakay natin sa mga aral na nagmula sa ating mga scholar, kung paano ba natin marapat na unawain at isabuhay ang mga katuruan, mga paniniwala at gawaing pagsamba ng ating relihiyon. Hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.